Wow. Ito na ba yun? Sara Duterte, Robin Padilla sa 2028? Yan ba yung kanilang plano? Yan ba yung plano ng mga Duterte at kampo ni Sara? Kasi kaya sinasabi ko, magkaiba ho kasi yan. May sariling partido si Sara, may sariling partido yung Duterte. Ang Duterte Party ay yung PDP na ngayon ay nasa kamay na ni sino ito? Si Robin Padilla. Balitaan ba niyo? Si Senador Robin Padilla ang bagong pangulo, bagong presidente ng PDP, yung partido ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong ngayon, marami pa ba sila? Meron pa ba sila? Di ba nag-aalisan na yung mga congressman at ibang mga local official? Nung nakaraang mga buwan, massive yung resignation at lipatan Ewan kung minaiwan pa. Ay tinanggap po ni Robin Padilla na siya yung naging presidente na nga po ng PDP. Paano nga gagawin yan? Kaya nitatanong ko, at sa tingin ba ninyo, tinanggap ni Robin Padilla ito? Dahil may plano na sila na Sara Duterte at Robin Padilla sa 2028. Wow! Di ba? Kasi si Robin Padilla hanggang 2028 senador. Ay di ba dati ini-endorse na nung sino ba yun? Merong isang abogadong kaalyado niya na Robin Padilla daw for 2028. So, yan siguro ang kanilang plano. Ayaw nilang aminin, hindi nila aaminin, pero may posibilidad na yan ang kanilang mga plano. Kasi nilagay na presidente ng partido si Robin Padilla. At hindi naman papayag na Robin Padilla for president, vice president for si Sara Duterte. Malabo yun. So, posibleng Sara Duterte for president, Robin Padilla for vice president. Wow, grabe Hindi po sasabihin yung maaga pa, hindi 4 na taon na lang at eleksyon na ulit. Sa pangpanguluhan. Meron tayong eleksyon sa 2025, next year. Sa tingin ba ninyo, itong pagiging bagong pangulo ni Robin Padilla ay makakahatak ng botante at mga politikong sasama sa kanila? Kasi nung ito'y hawak ni, sino ang presidente niya? Si Cose, dating Secretary Cose. Tapos si Duterte ang chairman. Di ba nag-aalisan ang mga congressman at mga mayor, governor, dyan sa kanilang partido? Ngayon, kaya bang ibalik? Kaya bang maibalik? Kaya bang palakasin ni Robin Padilla ang kanilang partido? Wow! Tingnan natin. Yan ay sa 2028. Itong papalapit na midterm election sa Mayo, ilang buwan na lang. This coming October, filing na certificate of candidacy. Sa tingin ba ninyo, mayroong pang makakalusot na mga kandidatong kilalang nasa Duterte camp? Ngayong si Robin Padilla na ang chairman or presidente ng partido? Kayo, tinatanong ko, sa tingin ninyo, meron pa? Pagkatapos nitong maraming bulalyaso na kailang ginawa, hindi man aaminin ng PDP laban at ng mga Duterte at ni Robin Padilla sila may kinalaman sa mga paninira, pero malinaw doon sa mga naging paliwanag before ng dating Pangulo ng pagmumura at pag-aakusa sa ating Pangulo, ay talagang sila yon. Pero yung sunod-sunod na kapalpakan, yung issue sa West Philippine Sea, wala tayong narinig sa kanila. Issue ng Pogo, wala rin narinig, naging tagapagtanggol pa nga. At lalo na itong pinakahuli na bidyong kumalat na fake ayon sa NBI. Sila ho naglabas niya, mga kapanali nila at kasama nila May, sa tingin ko po, personal kong opinion analysis, malaking-malaki ang epekto nitong palpak na video na inilabas nila sa partido at kandidato ng grupo ni, hindi ko masabing oposisyon kasi hindi naman sila lehitimong oposisyon, ng grupo ni na Padilla at Duterte. Kasi nagalit lalo ang tao. Alam ba nyo na yung iba, maka-Duterte pa, yung iba nagdadalawang isip na iwanan si Duterte at suportahan ang mga anti-Marcos. Pero nung pumalpak at sumabit sila dito sa video kanilang pinakalat na hindi naman si Pangulong Marcos, ang binagbibintangan doon, talagang edited, salamat Doc na video. Lalo na silang nagalit, umalis na sila. Kaya yun yung ating tinatanong. Kaya bang maiangat ni Padilla ang kanilang grupo para makakuha ng panalo dito sa manalapit nating eleksyon sa Mayo?
Kasi pag wala silang nakuhang mailalagay sa mga sensitibong posisyon sa Senado, Kongreso at Local Executive, itong midterm election, tagilid at malabo sa 2028. Itong aking pong analysis at opinion, itong midterm election sa Mayo ng 2025, ang bihikulo or tulay para sa pangpanguluhan at Vice President, Pangulo at Pangalawang Pangulo, presidential election sa 2028. Pag wala kang nakuhang mga naipupwesto o naipanalo ngayong midterm election, wala kang leader na matino sa 2028. Kaya ito ho ay pagsubok. At ako naniniwala, majority ng mga kandidato ni Pangulong Marcos o ng administration candidate ay makakaupo, makakakuha dyan sa 12 senador or anumang posisyon dyan sa mataas na kapulungan kung ilan man. Sila makakakuha ng majority dyan. At yan ang magiging kakampi nila sa pampanguluhan sa 2028. Ganun po ang sistema pampolitika sa atin. Hindi pwedeng wala kang kakampi itong midterm election tapos ikaw ay mananalo sa 2028. Eh, saan mo kukunin yung leader mo? Di ba? Pagpupundar ng haligi, umbaga sa bahay, ng pundasyon, ang midterm election sa Mayo kung gusto mong pumalaot sa national position sa 2028. Kaya nga tinatanong ko kayo, itong paghawak ni Robin Padilla bilang Pangulo, ito ba'y magpapalakas sa kailang partido? At yun nga bang isyong pinalutang na nila? Actually, minabasa na ako na nagpalutang nila. Hindi ko alam kung nagbibiro. Sara Duterte, Robin Padilla sa 2028 daw. Wow! Ano inyong masasabi dyan? Okay? After 2 years na kailang paninira, at maaaring ma-extend pa ito ng another 1 year kasi hanggang 2025, babatikos at babatikos pa sila hanggang bago mag-eleksyon at gagamitin pa rin nila sa kampanya itong kailang paninira. I-recycle nila. Recycle na lang ang mga isyo na gagamitin nila sa kampanya para siraan si Pangulong Marcos. Tutuloy-tuloy lang kahit kakaunti na sila. After 2 years at magtatatlong taon ng paninira, alang nangyari. So, abangan po ninyo. Kaya ba niyong tanggapin? Katanggap-tanggap ba? Kung ngayon ang kailang plano? Na Sara Duterte, Robin Padilla? Wow, tandem? Abangan talaga natin. Meron pa bang asim si Robin Padilla sa mga followers niya? Pero sa ngayon, kanyang performance sa Senado mukhang sobrang asim. Walang tamis. Ang dating. Kasi nga pinagsisisihan na ng mga bumoto sa kanya kung bakit siya ginawang number 1. Tapos ngayon, magiging leader ng partido ng PDP na kandidato, leader ng partido ng mga Duterte. O, di ba? Yan, tingnan natin. Kaya ba niyang mahatak pa sa pakanta-kanta at pa-showbiz-showbiz na galawan ng mga botante? Sa midterm election at sa 2028 kung sakaling itutuloy nila ang pangarap, panaginip na pinaplano ng ibang Sara Robin sa 2028. Ay, kakaiba rin Basang-basa yung galawan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Pakishare ang aking mga video para makarating sa mga kinaukulan at mga kababayan natin dito at sa abroad.